Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, matapos matukoy ni Pedro na si Jesus ang Kristo. Naalala niyo pa ba? 'Di ba? Naalala niyo yung ebanghelyo kahapon, 'di ba? Si Pedro lang ang nakatukoy kung sino si Jesus. Sabi ng ilan, sino daw si Jesus? Si Juan Bautista. Sabi ng ilan, sino daw siya? Si Elias. Sabi pa ng iba, sino daw siya? Isa sa mga propeta, di ba? Very good. Naalala pa nila, no? Pero si Pedro lang ang nakatukoy kung sino si Jesus. Dahil ito sa mga milagro at pagpapagaling na naipakita ni Jesus nitong mga nakalipas na ebanghelyo. Kasi kasama lagi ang mga alagad, andoon si Pedro at hindi niya nakalimutan yun. Ibinahagi naman ni Jesus kahapon, matapos siyang matukoy ni Pedro, ibinahagi niya ang pagpapahirap, pagtatakwil sa kanya ng mga tao at maging ang kanyang kamatayan, ang pagpatay sa kanya. Dito, ipinapakita ni Jesus na siya ang Kristo o tagapagligtas. Hindi lang dahil sa kanyang milagro, hindi lang dahil sa mga pagpapagaling na kanyang nagagawa, kundi dahil sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay. Father, paano nangyari yun? Paano siya naging Kristo sa kanyang paghihirap? Paano siya naging Kristo sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay? Huwag ka mag-alala. Kagaya mo, iyan din
ang naramdaman nila Pedro at ng mga alagad. Hindi nila naunawaan ang sinasabi ni Jesus. Paano ang isang makapangyarihan ay itatakwil ng lahat? 'Di ba? Tayo, kung sino makapangyarihan, sunod tayo ng sunod, 'di ba? Tingnan nyo ngayon, no? Marami, no? Taga-sunod ng mga nangangampanya. No? Wala pang kapangyarihan pero may sumusunod na. Bakit? Kasi kapag may kapangyarihan, maiuupo sa pwesto. 'Di ba? Alam natin 'yan eh, 'di ba? Pero paano ang isang makapangyarihang tulad ni Jesus itatakwil? Paano mangyayari na ang isang nakapagpapagaling ay papatayin? 'Di ba? Ang hirap unawain. Sadya naman talaga na ang pagpapahirap, mahirap unawain kung bakit nangyayari. Ganon din, kung bakit ang paghihirap, naunawaan ba natin kung bakit natin kailangan harapin? Ang kamatayan, mahirap intindihin. Si Tatay Frederico, wala na. Kasama na ng ating Panginoon. Ang hirap intindihin. Alam nyo, nung kamakailan, na-anoint ko pa si Tatay Frederico. Kasi napansin ko, hindi siya nagsisimba. No? Araw-araw siyang nagsisimba. O kaya kayo, mga lagi nagsisimba, no? Napapansin ko kayo, kilala ko na mga mukha ninyo, kaya huwag kayong mag-alala. Pag wala kayo, hahanapin ko kayo. No? Pinuntahan ko si Tatay Frederico at gano'n na nga, may sakit na siya. Alam mo, ang sabi niya, no, Father, sabi ko kasi sa kanya, Tay, magdasal ka. Dasal ka ha. Kahit di ka nakakasimba, mag-online mass ka. Sabi niya, Opo, Father. No? Sabi niya, no, ang dalangin ko, kunin na ako ng Diyos. Para sa akin, hindi ko maintindihan yon. Kasi meron ilan sa atin, ayaw mamatay, di ba? Anong dasal? Mabuhay pa. Humaba pa ang buhay. Ganyan tayo, di ba? Sino ba nagdasal dito ng hirap? Wala. Sino nagdasal dito ng kamatayan? Di ba wala? Yung iba nga, kahit talaga, 1% na lang ng buhay, nilalaban pa din. Gusto pa rin mabuhay. Pero si Tatay Frederico, ang dasal niya, kunin na siya. Kunin na siya. Ang hirap maunawaan. Hindi ko maunawaan yon. Kaya ng mga alagad. Paano maunawaan na ang mangyayaring kamatayan ni Jesus, siya ang Kristo? Ang hirap maunawaan. Naalala ko rin, nung panahong malugi ang aming negosyo at magsara ang aming shop, hindi ko nauunawaan ang nangyayari. Biglang naghirap. Nahirapan kami. Hindi ko naintindihan kung bakit nawala ang lahat. Pero paglipas ng panahon, ngayon, naintindihan ko na. Siguro, kung hindi kami nawalan ng negosyo, malamang hindi ako pare. Kasi mamanahin ko yung negosyo namin. Sigurado yun. Yun lang naman ang pwede kong nakita. Pag naghihirap ka ngayon, di mo maintindihan yan, di ba? Kailan mo maintindihan yan? Paglipas ng panahon. Pagtapos na ang hirap, doon mo naintindihan, kaya pala nawala na si Tatay Frederico. Kaya pala nawala ang aming negosyo. Kaya pala nangyari ito. Gaya ng pagtatakwil, gaya ng pagpapahirap at kamatayan ni Jesus, sa una, hindi ito maunawaan. Mahirap itong intindihin. Pero kinalaunan, nalaman natin na ang lahat ng paghihirap at kamatayan ni Jesus ay paraan ng Diyos para iligtas tayo. Ngayon, naiintindihan natin na ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay ay kanyang pag-ibig sa atin. Alam na natin ang ibig sabihin ng krus, sakripisyo ni Jesus. Ito ang konteksto na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon.
Yung sinabi niyang, kung ibig nino mang sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus, limutin ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Sa madaling salita, ang pagkilala kay Jesus ay hindi lang tungkol sa milagro, hindi lang tungkol sa pagpapagaling, hindi lang sa kanyang kapangyarihan, kundi tungkol sa hirap, pagpapakasakit at kamatayan. Ang hirap at pasakit ay hindi pwedeng burahin sa pagkilala natin kay Jesus. Dahil ito ay tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Tanggalin mo yung hirap, tanggalin mo yung pagpapakasakit, wala yung pagmamahal. Hindi niya maipapakita ang kanyang pagmamahal. O parang mga magulang, di ba? Kayo mga magulang, di ba? Naghihirap kayo para sa inyong anak. Ibinibigay ninyo lahat. Yung isusubo na lang, ibibigay pa. Tanggalin mo yan. Hindi nyo may pararamdam ang tunay na pagmamahal. Kasi kasama yun eh. Kasama yung sakripisyo. Imagine ninyo, yung anak ninyong pinagbuntis ninyo. Alisin yung hirap ng pagluwal. Hindi kumpleto. Wala. No? Kaya alam ng isang ina ang ibig sabihin ng totoong sakripisyo. No? Yan yung sinasabi ni Jesus, hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng takasan ang hirap. Kailangan limutin mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa Kanya. Hindi may aalis ang krus kay Jesus dahil ito ang simbolo ng Kanyang pagpapakasakit, simbolo ng Kanyang sakripisyo para sa atin. Kaya mga kapatid, kung nagtataka ka kung bakit kung kailan ka sumunod kay Jesus, saka ka nagdusa. Kung kailan ka lagi nang nagsisimba, saka ka naghirap, hindi mo man maunawaan yan ngayon, pero mayroong ibig sabihin yan sa'yo ngayon. Hindi man ngayon, pero mauunawaan mo, kaya pala kami naghirap, kaya pala kami nagkasakit, kaya pala namatay yung tatay ko, yung nanay ko, yung kamag-anak ko. Kasi parte yan ng pagsunod natin kay Jesus. Mga kapatid, kasama ang hirap at pagsubok sa pagtanggap kay Jesus. Kaya naman, sa pagsunod kay Jesus, hindi maihihiwalay ang pagpasan natin sa ating mga sariling krus. Amen? Amen. Muli, nais ko pong imbitahan kayong lahat sa isang Lenten pilgrimage na gaganapin sa March 29. No? Tayo po'y bibisita sa mga Jubilee churches o yung may mga simbahang may holy door, no? Sa mga bayan ng Diocese ng San Pablo, Laguna. Ito'y nagkakahalaga lang po ng 1,300. Lahat po pwedeng sumama kahit hindi po taga dito sa ating parokya. Pwede po kayong sumama, tumawag lang po at mag-message sa ating mga contact numbers na nasa social media pages po ng ating parokya. Muli po, March 29 ang ating Lenten pilgrimage. Maraming salamat po.